Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay pakikipagkaibigan. Ang positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Ang pagkakaibigan ay hindi lamang simpleng koneksyon. Ito'y isang tulay patungo sa mas malalim na pangunawa sa sarili, sa kapwa, at sa mas malawak na perspektiba ng buhay. Nagiging pangunahing gabay ito sa harap ng mga hamon ng buhay. Naglalakbay tungo sa pag-usbong ng personal na pagkakakilanlan. Ano ang impluwensya ng iyong mga kaibigan sa iyo? Ang pagkakaibigan ay isang makapangyarihang ugnayan na nagbubukas ng pinto sa maraming positibong aspeto ng ating pagkatao. At ito ay pinakikita sa aklat ni Joy Carol na The Fabric of Friendship. Narito ang 5 dulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Mabuting pananaw sa sarili. Ang malusog na ugnayan sa kaibigan ay lumilikha ng positibong pagtingin sa sarili. Ang kakayahang magbahagi ng tagumpay at katangian sa isa't isa ay nagbibigay lakas sa personal na pagkakakilanlan at nagpapalalim sa interpersonal na kasanayan. Kasanayan sa pagiging mabuting tagapakinig. Ang pakikipagkaibigan ay nagtuturo kung paano maging mahusay na tagapakinig. Ito'y nagbubukas ng pinto sa pagiging bukas sa pangangailangan ng iba at nagpapalalim ng pag-unawa sa kanilang mga saloobin. Natutukoy ang tunay na kaibigan. Ang pakikipagkaibigan ang naglalantad kung sino ang tunay na kaibigan sa pamamagitan ng pagtahak sa mga pagsubok. Ito'y nagtuturo kung paano makakahanap ng mga kaibigang handang sumuporta at magmahal sa kabila ng mga pagkukulang. Pagtibayin ang ugnayan sa kabila ng suliranin. Ang mga di pagkakaintindihan ay maaaring maging oportunidad upang mapatatag ang ugnayan. Ang pagtanggap, tiwala at respeto ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng pagkakaibigan sa kabila ng mga pagsubok. Pagbukas sa bagong pananaw. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pananaw mula sa mga kaibigan ay nagdadala ng pag-usbong. Ito'y naglalagay ng liwanag sa iba't ibang aspeto ng buhay, nagpapalawak ng kaalaman, at nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa iba't ibang perspektiba. Pakikipagkaibigan, tungo sa paglinang ng pakikipagkapwa at pagtamo ng mapayapang lipunan. Ang pakikipagkaibigan tungo sa pag-unlad ng pakikipagkapwa ay naglalarawan ng pangangailangan ng bawat isa na magkaroon ng malalim at makabuluhang ugnayan sa kapwa. Ito'y hindi lamang nagpapahalaga sa pag-unlad ng individual, kundi pati na rin sa kasanayan sa pagtanggap at pagbibigay. Ang pagkakaibigan ay nagsisimula sa pagbibigay at pagtatanggap, kung saan ang tao ay natututong maglaan ng oras, pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang kaibigan. Ito'y nagbubukas ng pinto sa pag-unlad ng pakikipagkapwa, kung saan ang pagmamahal sa iba at ang pagtingin sa kanilang kapakanan ay nagiging prioridad kaysa sa sariling interes. Ang pagkakaibigan ay itinuturing na isang bertud ayon kay Santo Tomas de Aquino, na nagpapahalaga sa katarungan at pagbabahagi ng sarili sa kapwa. Ang tunay na pagkakaibigan ayon kay Aristotle
ay nangyayari lamang sa pagitan ng mabubuting tao na naghahangad ng malasakit at hindi iniisip ang sariling kapakinabangan. Ito ay isang ugnayan na walang kondisyon at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang kaibigan ay pinahahalagahan at inuukit sa puso tulad ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakaibigan ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa personal na antas, kundi may malaking epekto rin sa lipunan. Ito ang pinakamataas na ekspresyon ng panlipunang kalikasan ng tao at nagiging pundasyon ng anumang lipunan. Ang mabuting pakikipagkaibigan ay nagbibigay lakas sa ugnayan ng mga mag-anak, magkakapatid, mag-asawa, magkakatrabaho at iba pa. Ito ay nagdudulot ng suporta at inspirasyon sa pag-unlad ng individual at lipunan. Ang mabuting pagkakaibigan ay may malaking impluwensya sa pagtamo ng kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad. Interpersonal neurobiology. Implikasyon ng mabuting pakikipagkaibigan sa utak ng tao. Si Dr. Dan Siegel, isang pangunahing eksperto sa larangan ng kalusugan ng isip o mental health, ay kilala sa kanyang mga kontribusyon sa interpersonal neurobiology. Binuo ni Dr. Siegel ang konseptong ito upang pagtuklasan at maunawaan kung paano nag-uugnayan ang ating kaisipan, emosyon at katawan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Inilarawan ng interpersonal neurobiology kung paano umuunlad at gumagana ang utak, katawan, isipan, at paano sila nagbabago sa konteksto ng pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao sa ating buhay. Ang pag-unawa sa neuroscience, siyentipikong pag-aaral ng utak at nervous system na nagbibigay ng pundasyon sa karamihan ng ating kaalaman tungkol sa pakikipag-ugnayan sa tao ay nagbibigay ng matibay na basihan para sa pag-unawa sa isa't isa at pagpapabuti ng mga hindi magandang ugnayan. Pinaninindigan ng IPNB na ang mental at emosyonal na pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng kamalayan sa sarili at mapagsuporta at mapangalagaang ugnayan, supportive and nurturing relationship. Maaari kang maging mataas sa wika ng emosyonal na koneksyon. Baguhin ang iyong mga nakagawian na hindi nakatutulong sa pagpapalago ng ugnayan at bumuo ng malusog na relasyon. Sumakatwid, ito ang siyentipikong basihan na ang pakikipagkaibigan ay may kabutihang na itudulot sa paglago ng ating brain functioning at mental na kalusugan. Ang psikolohikal na pananaliksik mula sa buong mundo ay nagpapakita na ang mabuting pakikipagkaibigan ay isa sa mga pinakamaasahang predictors ng isang mahaba, malusog at kasiyasiyang buhay.